Ayan. Hello, magandang ano ba, gabi sa inyong dalawa mula dito sa Yes. Beijing. Gabi na dito sa America. Magandang ano naman dito, tanghali pa lang. Yes. Kumusta, Sas? Mabuti, ito, nagsusnow. Nagsusnow na ba dyan sa inyo? Yes. Sobrang lamig na talaga dito. Ay, ang taray, may snow sila. Kami wala pa dito sa California. Kaya lilipat ako sa LA soon. Nagsusnow ba kayo sa California? Meron, may mga parts na nagsusnow pag like Big Bear or yung mga sa bulubundukin, so may nagsusnow. Anyway, bati muna ako. Hello sa ating mga kaloys, okay? Kaloy ng bayan, di ba? Ito po si Maharlika na hindi patatalbog sa ganda ni baby girl Sas Rogando. Sas, Ganon. okay lahat. Ayan, ay hindi pa patalbog sa katarayan ng inang mamshi. Ayan na, umpisa na natin yan. Huwag yun na Okay, patagalin. so since ako yung host, nasa akin ang mga katanungan. Okay? Oh my Ay, nako. Okay, so Hindi naman ako ng link dito sa pakisend naman sa ko sa Facebook Messenger na. Totoo, ako na magsisend sa'yo. okay, sige, Oh. sige. Sige, mag-intro ka na dyan, Roy. Yeah. Ano ka na? Sa mga viewers ngayon, may katanungan po tayo. Okay, sagutin nyo ating ang live survey po natin. Naniniwala ba kayong ginamit lang ni Liza ang mga DDS at Marcos Senior loyalist noong 2022? Anong pa ba yan? Yes, 94% ng ating viewers nagsasabi na oo. Okay, nanggagamit daw. Tapos 6% lang ang hindi. So 6% lang yung kalaban natin ngayon. So, ayun, ang unang tanong, okay, kailan kayo nagsimula mag-vlog? Okay? Ikaw muna, baby girl. Ako ay yun talagang vlogging Oo. Nung 2000 ng political vlogging ng tungkol sa Philippine politics. Ako 2000 mga January 2016. Nung Oh. tumakbo na si Digong. Pero yung page ko kasi yun is ang todo pa sila mag-report nung election, di ba? So Aha. yung Facebook account ko, yung personal Facebook ko, parati siyang nare-report. Tapos, ko pa nun, friendship ko pa nun si Thinking Pinoy. Anonymous pa siya nun. Tapos, Yes, yes. tapos ako'y nagsusulat ng South China Sea conflict. June, July, sabi niya, pinireport ako ng nire-report. Siguro 15 days, 30 days, tapos 3 months na masususpend. Sabi niya, magbukas ka na ng Facebook page kasi hindi to nare-report basta-basta ng ganyan. So yun na nga. So pero yung for the motherland ko, August 16, alam ko pa yung anniversary, August 16, 2016. Ikaw Maharlika, ito alam ko kaya. Actually, ako talaga, okay. So simulan natin sa kung kailan ba ako nagdadadakdak dito sa Facebook. Actually, nung na-discover ko yung Facebook, 2009, ang classmate ko actually nag-introduce sa akin hindi pa masyado popular yung Facebook. 2009, to the moment na nagkaroon ako ng account talaga sa Facebook, 2009, nag-react na ako sa mga political issue sa atin, sa Pilipinas. So hanggang sa naging presidente si Noynoy, 2010, so talagang sunod-sunod na yung bunganga ko. Alam ni ni Rose, nandiyan nanonood. Yung bunganga ko, panahon pa ni Noynoy, talagang grabe, sabi nga ng mga classmates ko, pag umuwi ako ng Pilipinas, so hindi ka ba natatakot? Baka ipategi ka. May mga ganon. Pero yung actual vlogging talaga, hindi pa rin talaga yung vlogging na matatawag mo kasi 2015, accidental lang yun eh. Yung sa Balikbayan Box, alam nyo naman yun. Tapos, nakwento ko na yun sa mga vlog ko, iksian ko na lang. Dahil dun sa frustration ko nga sa buwaka ng Ginina na mga nangunguha ng laman ng Balikbayan Box. So, yun na, then, yung unang vlog na yun, it's not vlog, it's 4-minute video na hininga ko lang yung frustration ko sa mga, sa Bureau of Customs. Hindi ko na malayo na nag-million viewers siya, millions of viewers overnight.
So, yun na. Tapos mga classmate ko, hey bro, sikat ka na. Dadadadada. Sabi ko, ano ba yun? Sabi ko, sikat, ganyan. Tapos hanggang sa sunod-sunod yung mga issue nun kay Noynoy. Yung tanimbala. Then, after that, hindi pa rin ako na-convince na magbablog ako. Hanggang sa, ang dami talaga nag-message sa tao sa akin na, uy, Miss Maharlika, ito yung issue, dadadadada. So, naiinis pa nga ako kasi sabi ko, ano ba to? Mga diktador to mga to. So, hanggang sa later on, sabi ko, okay, sige, subukan ko nga. So, and the rest is history. Ito na ngayon ang Junganga ni Maharlika. At meron na ako ngayong magic wand na pangkulam sa kalaban ng bayan. May balita na daw, kinulam daw si Rowena Burden. So, pati pala mangkukulam, hinire na nila. Hindi ako ng kulam sa kanya. Hindi ka siya ng stick, Yun yung ng mga psychic actually. Actually si Princess Maui ang nag-vlog nun. Yung mga psychic kasi nag-ano din sila. Kasi nalalaman din nila yung kapwa nila. Ang pinakamaganda niyan, actually, kasi yung iba baka pagtawanan tayo dito, hindi naniwala sa kulam. Ang pinakamaganda niyan, yung i-autopsy, siya, i-forensic talaga yung reason ng pagkamatay niya. Kasi biglaan, no? Biglaan, napaka-coincidence naman. And the fact na cardiologist siya, so dapat alam niya kung paano yung puso niya, di ba? So yun, but anyway, so yun nga, Roy, ano ba yung mga nakahandang katanungan dyan? Nakakakaba naman niya. Oo, ano ba yung mga Hindi, dapat tanungin natin si Roy. Ikaw, Roy, kailan ka nagsimulang maging Marcos vlogger? Kasi ikaw talaga sinaunang panahon ka pa eh. Oo. Sabi nga ni Sas, ikaw sinaunang panahon, sa website ka talaga nagsimula, hindi pa uso yung mga live. Yes. Actually, dyan sa Pilipinas kasi may threat na talaga sa akin. So, I can't go out, parang ganon during the time. So, yun lang, hanggang website lang. Okay? At hindi ako nagla-live kagaya nyo. Dahil sa mga... Hindi, pero matapang yan si Roy nun. Kasi ang website niya, hindi naka-hide ang who is. Information. Talaga. Oo, pati address niya nandun. Sabi ko, ang tapang nito, Hindi yung totoong address ko, actually. Hindi ba yung Pangligaw lang yun. Pangligaw lang yun. Dapat iniligay mo yung address ni Jam Magno, ibigay ko. Kakabahan na yun. Okay. So, ayun na nga. So, 2014 and then katuwaan lang yung history ng Marcos, ganun. Parang sabi ko, bakit tinago nila tong information? So, yun lang talaga ang purpose ko, actually. To be fair, dapat alam din to, yung mga books niya, di ba na, actually, puro history naman yung page. Puro siya history. Yung website. Yeah, kasi 'di ba sa Ateneo ako, alam natin na anti-Marcos sila. So yung mga books niya tinago. So nakahanap ako sa public library talaga. Kaya sabi ko, this is unfair. Kahit ayaw ninyo sila, at least mayroon din siyang side, 'di ba? Parang yun lang yung purpose talaga. And then yun na nga, 2014 hanggang website lang ako, tapos hindi ako nagla-live talaga. Kasi ayaw kong madali ako matuntun ng mga killer, 'di ba? So before pa talaga may threat na talaga sa akin. Kasi nga, 'di ba, na-assassinate yung father ko. And I found out na ako yung isusunod. So there was really so yun yung nangyari talaga. And yun nga siguro na-assassinate yung father mo noong nag-vlog ka na? Hindi. Related sa politics. And not related sa politics. Ay, talaga? Oo. And then ang suspect is relative lang din namin. So yun na nga, nakalista na talaga, 3 kaming papatayin. Ang father ko, ang mother ko at ako. Kasi nasa akin daw yung pera at nasa akin daw yung talino. Parang ganon. So, nasa iyo ang ginto. Hindi ginto. Nasa iyo ang Italiano go? I'm sorry. I'm sorry to hear, patay mo. But, grabe naman yan. On the brighter side, at muntik na talaga akong muntik na talaga ako nilang ma-persified. Buti na lang, hindi, sumang-ayon ako doon sa advice ng manghuhula na huwag ka nang pumalik doon sa lugar na yun. Kasi nakuha ko talaga sa CCTV na kung nandun ako, nag-manage ako ng bar, kasi may bar ako doon, resto bar. Patay na rin ako after a month nung namatay yung father. Business-related. Inggit. Okay, sabi ko nga, destiny talaga ng tao kung panahon na talaga niya. Diba? Oo, ako naniniwala ako dyan. Kung panahon mo na, panahon na.
Yes, kaya Pero nga, kung maiwasan mo yung mga ahas na gumagapang, yes. iwasan mo. Yun na nga Kaya eh. tatanungin ka namin mamaya kung sino yung mga ahas. Ay, Mga Wala bang mga si itim na ate? ahas at puting ahas. Okay, Roy, Yes. anong sunod na question? Okay, ano so, sa katanungan? okay, since nakilala mo, okay, itong si Liza Marcos at saka si Bongbong Marcos, ano yung first impression nyo? Kasi both kayo nakilala, di ba? Si Sas muna una. Ano yung first Ay, impression nyo? history Kailan kung paano ko nakilala? nakilala si Lisa. Oo. Nakilala ko si Lisa through Franco Mabanta. Mhm. Kasi noong 2017, umuwi ako ng Pilipinas niyan. Kasi yun nagbigay ako ng lecture sa Davao ng foreign policy. Mhm. Si Franco nag-organize siya ng dinner Mhm. sa bahay nila Lisa Sanara Okay. sa Forbes Park. Nandun kami lahat, naalala niyo yung picture na kumakalat Kasi siya nun ng pa mga yung ano sources. nun, siya Oh. pa yung Siya pa yung PR. PR. Siya yung chief. PR. Oo. Oo. Tapos nga, kasi nga, actually nandun, I believe nandun si Glenn Chong sa dinner na yon. November 2017. Kasi nangihingi sila ng tulong. Kasi nga remember, during that time, hindi sila pinapansin ng mainstream media doon sa issue ng Pandaraya. Yes. Diba? So ngayon, nangihingi sila ng tulong. Tapos kinukwento nga nila yung mga lahat ng Pandadarayang nangyari. Aha. Yung mga pinapost nyo. Yeah. Yun din yung information. Ang impression ko nung kay Lisa, to be honest, mabait. Mhm. Na very, very sweet, mabait. Kaya nga ngayon, parang, sino to? Ganon. Oo, parang gano'n. Sino to? Mm. Yun dun ko siya unang nakilala. November 2007. Una-una ko talaga siya November, nakausap. so halos magkasunod lang tayo. I think Yeah. nakilala ko siya ganun din ng time, November. Kasi nung umattend nga ako sa kasal nung anak ni Senator Amy na si Michael, 'di ba? Mga halos magkasunod lang. So na-invite nga ako dun sa Ilocos, nandoon ako, tapos siya talaga yung humihila-hila sa, "Oh, hi Marlica, thank you for supporting my family." Parang gaganang dua. So ako Wako-wako. naman, first impression ko sa kanya, mabait, katulad ng kung ano yung feeling ni Sas. Kaya nga nung nakita natin, ngayon, kabaliktaran pala. Yung pala pambubudol lang yung lahat. So, yun din yung impression ko sa kanya. Akala ko mabait, sweet. Totoo yun. Kasi, sabi ko nga, inihila-hila pa niya akong karay-karay pa niya. Have you met Bong na? May pa ganun-ganun pa siyang drama sa akin. So, sweet talaga siya. Yung pala, palabas lamang. Yeah. Actually, di ba may kasabihan nga na lahat naman ng scammer mabait talaga sa umpisa. Yes. Para makuha yung trust, di ba? Yes, tama ka dyan. Mag-a-agree ako dyan. Kaya nga, di ba, yung sabi ko nga, minsan Yeah. ay nabudol tayo sa pag-ibig, paano lang kaya sa mga pasaway na politiko, di ba? Pero ano, to be fair, mabait siya noon, ha? Actually, for Noon. parang, ang ano noon, nakita ko na lang na, actually, yung parang yung pagkakaiba, yung narinig ko yung nangyari dun sa, yung ano nga, di ba, yung bago ng inauguration, sabi ko, ano to? Yung tinitira na nila si ano? Oo, si Vic. Tapos actually, akala ko na si Tiggy Pinoy lang yung may galit. Kasi nga, talagang galit talaga siya kay Bakit? Vic Onta. Ayaw niya talaga kay Vic. So, akala ko, naku, ano lang to, si RJ lang to. Si Pebbles, ang nag-release ng mga information. Kaya nga, oo, kaya nga. Kaya nga, nalaman namin na ang pinakapuno ng kalaban si Lisa Smugs. Actually, nalaman ko rin yan dahil kay Franz Imperial. Kasi nga, di ba, nag-video chat kami kasi common friend namin yung kaklase ko. Tapos, nung tinanong ko siya, staff ka ba ni Bongbong? Ang sinabi niya, staff ako ni Liza. Sino kaklase mo? Makakilala, common friend. Yeah, from Xavier, si Alexander de Galea. Friend ni siya ni Francis, yeah. So, kaklase ko yan si Franz. Kasama niya kasama niya dun sa, di ba, nagpa-perform yan. Kaklase kayo? Wow. Imperial. Small world. Sa stage siya, theater yata nakilala yun nila yung kaklase ko. Parang ganun. Ako ang nag-launch. Ako nag-launch ng theater career ni Franz. Kasi kinuha, may play kami niyan. Sabi ko, magaling kang kumanta, Franz. Kasi magaling talaga siya kumanta. At ang Ikaw payat gagawin niya ko dati, lead.
payat niya dun sa picture ng kasama ko dati. Pero ngayon, di ba? Ngayon parang elepante na. Alam niyo naman si Franz. Sabi ko, bakit ka makakaya to si Franz? Masarap kasi yung Masarap na pagkain kumain. sa Malacanang. Ano ka ba? Libre. Anyway. Actually, so, ang follow-up question nito is, bakit kayo nagbago si Lisa sa pagiging mabait sa inyo? Ito ba ay dahil kay RJ or may madahilan pa talagang malalim? Bakit nagbago Si ano muna, Inang? Kung nagbago siya, no. Bakit nagbago siya? Hindi siya nagbago. I don't think na nagbago siya. Para sa akin, dahil naikwento ko na nga sa vlog ko na may mga panahon yan na tumatawag siya pag malungkot siya. May mga, pag kunyari nagka-travel siya sa Dubai, ay mag-send siya sa akin ng mga pictures. I-send niya yung picture nila ni Kuting habang nagdi-dinner ng family niya. Sabi niya, for your eyes only. So, ako during that time, syempre na, it's an honor, di ba, na parang Lisa Marcos, asawa ni Kuting, dahil kahit pa paano, hindi kahit pa paano, former president yung tatay ni Kuting, at they're well-known family. So para sa akin, it's an honor. Pero I realized, nung ginawa na nila tong panggaganto sa Pilipino, lahat ng ipinakita niya ay kasinungalingan at hindi siya totoong mabait. Kasi Roy, kasi Sas, ang isang tao na tunay na mabait, inborn yan. Yes. Kung mabait ka sa kapitbahay mo, mabait ka sa kaibigan mo, mabait ka sa kapwa mo, hindi yan mawawala, hindi yan magbabago. You will die with that kindness, kind of feeling towards sa kapwa mo. Sa case niya, hopeless case siya. Kasi, bigla siya lang nagbago. Hindi lang naman sa akin siya nagbago. Actually, hindi naman si Lisa yung nang-away eh. Hindi ako. Hindi siya, inaway ko siya dahil siningil ko siya sa mga pangako nila sa taong bayan. That's right. Nakwento ko na yan. So, hindi naman siya yung type na kinalimutan niya ako. Actually, in-invite pa niya nga ako sa inauguration eh. Yung iba, mga sumuporta sa kanila, hindi niya in-invite. Diba? Ayun yung ang alam ko. Then, sa akin, hindi siya nagbago. Ako yung nagbago dahil sa nakita namin na hindi maganda katulad ng nakita ni Sas. Diba? So, sabi ko, hindi ito yung tao na sinuportahan ko. Kasi sinuportahan ko sila dahil sa pangako nila sa taong bayan. Na ibabangon nila yung kinabukasan, ibabangon nila yung economy, yung ating bayan. So, kaya ako naging ganito. So, hindi niya ako inaway, ako ang nang-away sa kanya. So, lahat ng pakita niya sa amin, para sa akin, fake lahat yun. Oo, kasi ang ano kasi niyan, nung una, ewan ko kung ito rin impression ni Maharlika noon. Nung una ko sinakita si Lisa, sabi ko talaga, ay napakasimpleng babae. Yes, true. Sabi ko, huwag magagalit ang mga loyalista sa akin, ha? Sabi ko pa nga, naku, hindi ito magiging Imelda. Alam mo naman si Imelda, talaga bonggang-bongga talaga si Imelda, talaga mula ulo hanggang paa, di ba? Sabi ko, ay, hindi ito magiging Imelda, parang magiging, parang working first lady lang talaga na magtatrabaho lang talaga siya, ganyan. Tapos kaya nga nung sabi ko, sino to? Kasi ngayon, parang hindi yung impression ko sa kanya na magiging first lady. Parang may napanood nga ako ni Maharlika na pinag-usapan daw nila dati na baka daw si Lisa maging lawyer daw ng mga matatanda sa jail. Yung parang mga ganyan, di ba? Yeah. Di ba? So parang ganun din yung impression ko sa kanya na parang, kasi hindi ko talaga siya nakitaan na someone na alam mo yun, na pabongga, kasi simple. Kasi sobrang simple. So, naka-duster nga lang yan. Totoo yun. Actually, nung una ko siyang, hindi una, yung pumunta ko sa office niya, na in-invite nila ako noong 2018, yung panty niya, parang panty ng mga lola, bakat sa duster niya. Hindi, totoo yun. Hindi biro yun, ha? Yung, alam mo yung parang, hindi ako nagbibiro. Parang, I'm sorry, but yun yung totoo. Yung parang may girdel hanggang tiyan. Grabe, napansin mo yun. Bakit talaga? Sabi ko, napaka-simple. Hindi yun pero
very simple. Yeah. Pero alam ko na ano talaga siya, very meticuloso. Yung very OC siya pag sa mga bagay. Well, lawyer siya, saka nagpapatakbo siya ng law office, ganyan. So alam ko na magiging magiging stricto, pero simple na hindi ko makikitaan ng bungacious na. Pero hindi naman. Go ahead. Pero nung nga ko, hala, uy, kasi feeling ko na siya yung parang magdidiscipline sa mga tao. Yun talaga yung feeling ko na magiging role niya. Na ididisiplina niya na oy, mga magnanakaw kayo, ilan niyo yan. Ganyan, yes, di ba? Yes, true. Yung pala siya ang promotor. Pero no. Tangay ng Bakit yun. I'm pretty sure may tatanong din ni Roy. Basta, tapos kasi si Maharlika, matagal na, mas matagal mga nakakausap ni Maharlika siguro si Lisa kaysa sa akin. Pa nga eh. Oh. Ako kasi after lang actually, hindi pa nga ganun kadalas eh. Kasi talaga ang nagpakilala talaga sa akin ng malapitan. Na talagang naisama ako, ganyan. Si RJ, si Thinking Pinoy. Kasi talagang sila yung naging magka-close after mawala si Franco. So ngayon, edi, ako, iba rin yung encounter ko sa kanya nung nakita ko siya noon. Talagang, alam mo yung stereotypical na alta. Yeah, ako ang tingin ko talaga sa kanya. Pag nakita mo talaga siya na makasalamuha mo talaga siya ng intimate, ng natural habitat. Sabi ko, ay, alta talaga si Madam. Parang napagayan talaga ako, alta talaga si Madam. Pero alam nyo na nung 2018 ay sabi nga, di ba nakatira si Thinking Pinoy sa bahay nila sa North? Yun yung nabasa din sa post. Yeah, so alam mo rin yun. Alam ko yun kasi 2018 lumipat siya ng Benguet. Tapos na-stuck sila ng sabay-sabay sa Benguet doon sa compound. Alam ko yung compound na yun, meron nga akong yung sinabi ni Pebbles. Meron nga akong geolocation. Yung pinost mo. Mahirap siyang hanapin, Roy. Talagang, kung hindi mo siya gamay, hindi mo alam, hindi mo malalaman na meron pala doong compound. So parang, nandun silang, yun, parang para sa mga Araneta, ganyan. So, hindi siya Marcos, Araneta yung compound na yun. So, actually, ang mas nakasalamuha talaga nilang matagal na continuous, si Pebbles. Kasi ako, isang araw lang, si Pebbles tumira siya kay RJ ng matagal eh. Sila doon. Hindi pala kasama si Pebbles dito. Ba't nasaan siya? Kaya message ka natin. Sige, magtanong ka pa. Sige. Bakit nga hindi mo na napansin yung si RJ, yung characteristic niya na posibleng traidorin ka bilang kaibigan? Kasi di ba napapansin ko na yung DDS vloggers unti-unti niyang nililigwak, di ba? Dati kasi united kayo, DDS vloggers, pero anong nangyari? Parang hindi mo ba na-sense? No, hindi kasi yung away naman kasi nun sa loob, personal yun eh. Hindi naman dahil yun may isang grupo sabi ay nambubudol to si Duterte. Aminin nyo nung panahon na yun, nag-aaway-away lahat, pero lahat united. Duterte. Na parang hindi naman katulad yun na talaga yung lahat talaga ng mga tao on the first 6 months nagpalisan lahat, di ba? Oo nga eh. Ang bilis. So yung ako kasi nakatira ako sa Netherlands for almost 12 years. Ngayon, hindi ko alam kung ano yung takbo ng mga tao sa Pilipinas. Nalaman ko lang yung takbo ng mga tao sa Pilipinas nung umuwi ako ng Pilipinas last year. Iba kasi Roy, pag nasa pag nasa abroad ka, at pag nandun ka. Kaya nga nung nandun kami ni Maharlika, talaga, alam mo yung parang, alam kong nakikita ni Maharlika kung anong nakikita ko at alam niya na nakikita ko kung anong nakikita niya. Yun na ba? Nasa nainay na ba tayo? Kalok. Malapit na. Okay, go. Tayo doon. Okay. So, sa tingin niyo, hindi na brainwash ni RJ si Lisa na ligwakin kayo? I think sila common. I think meron silang agenda I think, ito lang ang palagay ko. I think meron silang agenda
na, ay hindi po pwede yan. Kailangan hindi natin sila kasama. Ah. So, malamang yung agenda na yon bawal sa mga taong madadaldal katulad sa amin ni Maharlika. Mm. Hindi. Ay, hindi pwede yung hindi kayang maging bagman. Ano ka ba? Yun na nga. I think related doon. I think Yeah, related doon. related doon. Mhm. So, ano talaga. So, kailan mo Sas, kasi 'di ba si Sas siya yung huli sa atin na parang naging kritiko, 'di ba? Eh sabi ni Maharlika, sabi ko, bakit ganito ang post ni Sas, pro admin? Bubuljakin ko na ba? Sabi ni sabi ni Maharlika, wag muna, bigyan mo ng time si Sas. Oo. Yes. Ako, hindi kasi nung panahon na yon, alam ko ni Maharlika, nagtatry pa na ipag-patch up yung mga Yeah. tao. Sinabi ko kay Maharlika Totoo yun. na may tao sila na lumapit sa akin. Actually, in-invite nila ako. Hindi naman nila sinabi sa akin ganun ng topic. Nagulat na lang ako, biglang naging ganun yung topic. Sabi ko sa kanila, alam nyo, dapat kasi kinausap nyo si Maharlika kung ano yung kanyang gustong ipahiwatig. Tapos, si Pebbles, kita nyo, Totoo. kung hindi ba ginanyan niya ni RJ, magagalit ba si Pebbles? Kasi, Diyos ko dahil, sasabihin ko si Pebbles na ididemanda kita. Bakit mo ididemanda? Magkaibigan tayo. Na parang, alam mo yun na parang, alam mo yun na, si Pebbles, Japayuki yan. Inang Pebbles, ikaw na rin sasabing Japayuki ka. Yeah, worker. Japayuki yan eh. Alam mo yung mga ganyan, yan sila. Ano yan eh, mahirap silang magtiwala sa tao. Pero pag nakuha mo na yung loob nila, totoo yun. all in yan. All in sila. Tapos malaking bagay sa kanila yung pinatulog kanila sa bahay nila. Mhm. Tapos si Pebbles sa tulog sa sahig, ikaw nandun ka sa kama. So malaking bagay sa kanila yan na parang hindi mo man lang parang yun yung actually kay Pebbles to lahat nagsimula kasi hindi rin namin alam kung ano yung nangyayari. Di ba nandun tayo, di ba nag-uusap tayo niyan? Di ba nandun ka sa Manila? Ano pa nangyayari? Na parang si Pebbles ang nag-reveal lahat, pinakita niya yung eksena. Ako naman parang ang honest tingin ko doon, may tampo lang ito si Mommy Pebbles kasi ginanyan siya ni RJ. So pin-explain ko sa kanila, I'm pretty sure kilala mo to Roy kung sino itong tao. Kilala rin to ni Maharlika. Sinabi ko kay Maharlika kung sino itong taong kinausap ko. Sabi ko na, kausapin nyo kasi, tapos tinalikuran nyo siya na nanalo. Noong kampanya, sinasabi nyo, pinupuri-puri nyo yung mga vloggers, tapos nung nanalo na, ba kayo, wala na kayong pakialam, ganyan. So hindi, masakit yun sa kanila. Tapos sabi ko, si Maharlika, hindi nga niya pinangalanan si kayo lang naman nagpangalan niya. Kita niyo pumipreno-preno pa si Lisa, hindi naman niya sinasabi kung sino yung babaeng ahas, tapos kayo. Tapos ang turnaround ko nun talaga is bumagyo nun, di ba? Naalala niyo bumagyo October. October ay September. Sa F1. Tapos may namatay na 5 yung rescuers, first responders. Friday ata na sila namatay or Thursday. Tapos biglang tinago nila na pumunta sila ng F1. Sabi ko, this is it. Sabi ko, parang kay Pinoy yan eh. Nung ang turnaround ko kay Pinoy talaga no, na parang yung bus hostage crisis. Parang may mga hostage. Parang ganun yung sabi ko, grabe naman tong yung ginawa. Tapos nag-comment lang, malumanay pa nga yung pagkakasabi ko noon eh. Nabasa nila? For sure. Binabasa nila. Tapos doon na ako simulang inatake nung mga trolls. Sabi ko, ay, na to, considered ka na enemy. Tapos simula nun, nalaman ko pa yung nangyari kay Trixie, yung nagulat pa nga ako. Sabi ko, Trixie, tatanggalin ka na. Sabi ko, tatanggalin ka na kasi nga di ba nagtatanggalan sila ng tao. Tapos tinanggalan si Trixie na, actually, ang sakit nung ginawa nila kay Trixie na kahit ayaw mo o gusto mo si Trixie, pag nakita mo yung ginawa sa kanya na, ay, bigla ka na lang tinanggal, wala ka namang kasalanan. Na parang, bakit ka tinanggal? Wala ka namang kasalanan. Tapos yon na
tuloy-tuloy na. Pero yung kay RJ, saka sa akin, ang fallout namin nito, before pa ng inauguration. So, yun yung ano ko. Pero ito kasi kinilisi. Wala naman sila ginagawa sa akin masama. So parang, pero ito na, yung tuloy-tuloy na itong ganito na ano na nila ako. Tapos lalo na nung EDCA, nung pinull force nila ako, sabi ko, ano na ito, todo na ito. Tapos lalo na nung may pinapunta sila na, hindi ko alam kung pinapunta to Nila na lang. Pero, yun na yung pagkasabi niya na, sino ba kami nandun? Basta hindi ko napapangalanan yung iba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kami doon. Tapos, alam yung grabe yung pagkamata pobre. Tapos, sasabihan kami na ganito yung pagkasabi, we take orders from Lisa. So, kami lahat, wait! Kami lahat. Wait! Akala namin, ano to? Sabi mo meet and, parang, di ba meet and greet lang to? Ganyan. Tapos tinanong ba naman, ito na yung after ng F1 After na classified, after si Percy namatay, di ba? Yes. Tapos tinanong ba naman kami na, whose side are you on? Sabi niya, wait, Duterte supporter kami. Ganyan. Tapos, ayun na yung sinabi niya, naku, yung mga Duterte supporter, karamihan yun, naman yung mga uneducated naman yung mga... Really? Sabi ko, wait, kung hindi kay Sara, tapos, kung hindi kay Sara, hindi ganyan kalaki makukuha ang boto ni... That's right. Correct. Tapos hanggang, alam mo yung parang sinabi niya na, I can kill for BBM, ganyan. Mm-hmm. Parang kami, ano kaya sabi niya, I can kill for BBM? Percy pa lang nun Kaya nga. Natakot ka ba, Tas, nung sinabi nun? Actually, hindi. Kasi nga parang, okay, parang kami lahat na parang okay. Na parang, go! Na parang kami lahat doon, na parang go, gawin mo kung anong gusto mo. Yeah. So, actually, yung sa akin naman, ano ba yung tanong mo, Roy? May nagtanong, ano daw tanong mo? Yun na nga yung nagsimula ng fallout. Fallout. Well, yung sa akin naman naisabi ko na, 'di ba? Join studio si ayan, YouTube, ano to? .com. Mali pala. Ay, Roy, sadali. Mali pala yung binigay ko kay Kay Mali Pebble? pala yung binigay ko kay kay Pebbles. Sadali, ito pa. Yan. Pero si Pebbles talaga ang simula ng lahat ng ito. Siya talaga. Ang sa akin, sige, balikan natin 'yon. Mali. Pag nandito si Pebbles. Ito, ayan. Ito pala. Ayan, ito pala. Kaya pala na loloka siya sa akin. So yun nga, yung sa akin naman, wala naman talagang, no. Ang question pala kung kailan nag-fall out. Well, nung May 9, nung April of 2022, nung umuwi nga ako, naramdaman ko na etong grupo nila Lisa, itong pinasuportahan natin, talagang wala silang amor sa mga tao, sa mga supporters nila. Kasi nga, the moment na pumasok ako sa HQ, ng mga loyalista doon, na mga elderly, ay wala man lang nag-aabot ng tubig, wala man lang nag-aabot ng kahit sandwich man lang. Tapos, nung pumasok ako dun sa loob, overflowing yung pagkain, ng water, lahat. Coffee, ang daming pagkain sa loob ng HQ. Tapos nakita ko dito sa echo ba ako dyan? Nagkita ko sa labas, hindi naman talaga kadami yung mga tao doon, mga matatanda. Wala pa naman 500 din time na yun. Siguro less than, masasabi ko less than 100. Ang daming food. Sabi ko, wala man na ba mag-abot dito sa mga supporters, kahit man lang tinapay at saka tubig. So, hindi ko naman sabi na brag, yung ginawa ko, but I have to say, kasi may witness doon even yung mga supporters na doon. Inabutan ko sila ng pera. Sabi ko, bumili kayo ng hamburger kasi may Wendy's yata doon. Or basta may Wendy's doon. May Wendy's doon. Sabi ko, ang iba, galing pa po kami ng Cavite, galing pa po kami ng ganito. Ang tanong ko kasi sa kanila, hindi sila, actually, to make it clear, hindi sila nanghingi ng pera sa akin. Hindi sila nanghingi ng pagkain. Ang tanong ko, ganito,
meron po ba nagbibigay sa inyo ng pagkain dito? Sabi niya, ay wala po ma'am. Wala po Miss Maharlika. So, kaya dumukot ako. Kasi ready naman talaga ako. Dumukot ako. Binigyan ko sila ng pera. Sabi ko, bumili kayo ng hamburger, maghati-hati kayo. So, never sila nanghingi. Walang loyalistang nanghingi sa akin. Kusa ko yun. Dahil ako mismo nagtanong. Kasi nga, nakita ko yung pagkain sa loob, ang dami. Konti lang naman pwede naman nilang i-share yun. So, doon na yun, yung nakakaramdam na ako na something na hindi maganda. But Kasi yung si Nanay Rosita, di ba? ang kay Nanay Rosita kasi ang nangyari sa kanya, I Hindi think na sis. nanalo na sila nun. Okay. I think, Ano na yan? So may sabay kaming awakening. May sabay kaming naramdaman ni Inang ng May 9 na ba? May 9 na ba tayo? wala pa. Ako muna, ano pa lang, Abril pa lang, ako pa lang. So, kailangan confirm ka daw ng host. Roy, i-confirm mo daw si Father Pebbles. Wala naman siya dito. Andyan siya? Wala siya dito. Confirm? Ayan, Hindi siya pumasok sa baba. Nasa backstage yata siya. Wala ha? Wala ba? Ba't nandiyan siya? Nandito Sa iyo yan. Baka sa iyo yan. Baka nga ako to. Ay, baka ako. Dali lang. Nalito na ako. Ay, sandali. Mother, babalikan kita. Mali yung naipasok ko. Teka lang. Paburahin natin to. Dali lang. Andiyan na si Mother, sorry. Mas marami tong alam si Pebbles talaga. Kasi siya yung So maganda kasama, to na to. mas matagal na kasama sa likod ng camera. Roy. Hindi. Kasi kaya kami niyan si Pebbles, nag-aaway kami niyan. Nag-aasaran kami niyan noon. Sabi niya, yung best friend mo, ginagaya niya ako. Sabi ko, anak mo yan eh. Ginanon ko sa kanya, anak mo yan eh. Kasi talagang anak-anakan na yan ni Pebbles. Kasi talagang mas mahaba. Kami ni RJ, mahaba ang ano namin, online lang kami madalas. Pero Hindi sila yung ni actual Pebbles talaga, kasi talagang in the magkasama flesh. sa bahay. Yeah. Matagal. Japan, Pilipinas. Mas Okay. matagal silang dalawa. Andiyan na si Pebbles. Wala akong nakita. So, yeah, going back doon sa akin, Sas, yun nga, nakita ko na parang sabi ko, ano bang klase itong mga taong ito? Nakikita nila yung mga loyalista na sumusuporta sa kanila ni tubig, ni tinapay man lang kahit yung tasty bread sa atin, wala man lang mag-abot. So, di ba? So, nakakasama ng pakiramdam. Buti sana kung taghirap sila. Ang daming ang food eh. Nung pumasok ako dun ako talagang ang trato nila sa akin, mabuti. Siyempre, Maharlika, supporter nila, pinapakain ako ng bonggang-bongga. Pero, doon ko nakita yung treatment, unfair treatment, na porke ba't ako'y vlogger, pakakainin ako, itong mga elderly, deadmahin na lang kasi wala naman silang following. Parang yun yung pumasok sa isip ko talaga. So, kaya nga actually, nung nanalo na si Kuting, wala na talaga akong balak bumalik sa inauguration. Believe me, hindi ako nag-expect talaga na imbitahin ako kasi nakakaramdam ako ng something na hindi ko maipaliwanag sa sarili ko na parang nabudol ba ako pero ayokong tanggapin. Ayan na, si Mother Pebbles yata. So, ayokong... Binigay ko yung link. Binigay ko sa kanya. Ayokong tanggapin kasi pupulaan tayo ng mga dilawan. Sabihin nila, ayan, kasi ganito, ganon. So, binibigyan ko pa rin ng chance. Ay, baka mali lang ako. So, hanggang sa nung inibita ako ni Hitadli sa Smugs, nasa ako noon nasa Canada ako noon, Vancouver ako noon, diyan ako Roy sa inyo. Yeah. Nangingi ako ng advice sa sister ko at saka sa jowa ko. Sabi ko, pupunta ba ako? Kasi sabi ko, sayang yung pera. Kasi personal money kung gagastusin. Ang sabi nila sa akin, dalawa silang mga nabudol din, umattend ka. Kasi sayang historical. So kaya ako umattend. Kaya siguro may purpose din kung bakit ako umattend kasi nagkakilala kami ni Sas in person noong May 9. So papunta na tayo May 9, baby girl. Ayan. So, Okay, May 9. Ganito yan, May 9. So, actually, hindi ko naman alam na ano pala yan, secret Secret event. Actually, hindi ko talaga siya alam. Basta nakatanggap lang ako kay Lisa ng invite. Mayroon kaming counting, punta, ganyan. Sa may, dun sa building nila Sara yan, di ba? Yung dun yung HQ nila Sara yan. Something with Cybergate? Cybergate ba yun? Cybergate, Cybermall, Whatever, something with cyber. Yes. Katapat ng HQ. Yung dating mall yun. Dating mall yata yun. Yan dun.
Tapos, edi, ano na yan, edi, nandun na kami, edi, nandun sila nandun sulok sa sulok yung ng mga vlogger, si Maharlika nandun, si Madam Ellie, si Pebbles, si Joe Smith. Wala si Pebbles doon. Ano ba si Madam? Ay, wala pala si Pebbles. Si Madam Ellie, si Maharlika, saka si Joe Smith pa lang pala yung nandoon. Tapos, tumating ako, edi yan, chika-chika, ganyan, edi, eksena, chikahan, ganyan. Tapos, nag-toilet ako. Tapos, pagka-toilet ko, pagbalik ko ng toilet, pagpasok ko ganyan, yung katabi namin table ng mga kaklase ni... Oligarchs. Kaklase ni BBM sa Lasal. Yan, kaklase niya yan sa Lasal. Merong isang tumawag sa akin, parang ginanyan ako, ganyan. Oy, ganyan. Tapos ako naman parang, yes po. Edi lapit ako, ganyan. Tapos pagkalapit ko, ganyan na, pinauupo ako sa lap, ganyan. Sabi ko, no, parang, no, parang, Nasa club? Oo, parang, pinauupo ako sa lap, bro, ay! Tapos, sabi ko, Oo, pinapaupo siya, parang table. Parang sanay na sanay oo, parang gusto ko i-table. Ikagagaling ko lang nung mag-host ng ng SMNI. So, nakasuit ako. Tapos, pinag-table. Naka-white ka nun, Oo. Tapos bilang sinabi na, lalaki ka pala. Ginanyan ako. Sabi ko, tas, hindi ko na lang siya pinansin. Tapos umalis ako. Tapos, pabalik na ako ng table. Si Madam Ellie, nakita na ako ni Madam Ellie. Sabi ni Madam Ellie na, parang, Sas, ano nangyari sa'yo? Kasi talagang, makita mo talagang, parang, dinabunan ako ng daigdig. Tapos, si Madam Ellie, parang nagla-live ata si Maharlika noon or hindi ata. I can't remember. Send mo, Roy, sa akin yung link kasi parang mali yung nasisend. Send mo ngayon sa akin bago ituloy ni Sas. Yeah. Yung link natin. Okay, ngayon na. Alright. Go, Sas. Tapos, ang nangyari, inaano ni Madam Ellie si Maharlika. Tapos nun, so ito yung table namin. May Umiyak ka na table nun? dito. Shala-shala. Nandyan si RJ. So, syempre, si RJ lang naman talaga yung kakilala ko doon. Ginaganyan-ganyan ko si RJ. Ginaganyan-ganyan. Oo. Tapos, ginanyan niya ako. Ano ba? Busy ako. Tapos, parang doon na I believe si Madam Ellie, nakita yun ni Madam Ellie eh. I think. Tapos, inaano niya si Maharlika. Si Maharlika, lumusob sa akin si Maharlika. Tapos, niya kilala ni Maharlika. Kasi hindi lang makapagsalita. Sabi ko, baby girl, ano nangyayari sa'yo? Baby girl, sabi niya ganyan. Nakaganyan siya. Kaya baby girl tawag ko sa kanya. Oo, ganyan niya na yung lap ko. Anong nangyayari sa'yo? Anong nangyayari sa'yo? Ganyan. So makita mo talaga na nurse talaga si Maharlika. Para talaga siyang merong mentally ill patient doon na ginaganyan-ganyan niya ako. Tapos may lumapit din from the table. And that is the pinsan actually ni Elisa, yung lalaki. Tapos parang, welcome si... Salamat, nakapasok din ako, Diyos ko dahil, kagigising ko lang, hindi pa ako nagtutoothbrush. Hello, eto, may maganda dyan si Pebbles, kasi May 9 to, Pebbles. May kwento siya dyan, May 9. May 9. Tapos ngayon, May 9, sino nagkikwento ng May 9? Ano yung May 9 na yan? Ako, ayoko pag-usapan yung May 9 na yan. Isa yung bangungot. Bangungot yung May 9. Shokin ang inang May 9 na yan. Sandali lang, Nay. Sandali lang, Nay. So ganun, nilapit. Kina-comfort ako ni Maharlika, lumapit yung, nandun yung, I believe, pinsan yung ni Lisa. Tapos nag-sorry, tapos nag-apologize. Tapos ako naman parang, sabi niya, I'm sorry if if we offended you. Sabi ko, yeah, it's very offensive. Tapos sabi ko na, parang tahimik lang ako ganyan. Tapos, edi, kina-comfort ako ni Maharlika. Tapos sabi niya, ikwento mo na lang sa akin to later. Ganyan, sige, dyan ka muna, magpatahan ka muna, ganyan. And then, syempre, nandun kami sa table. Syempre, kami lang yun nandun sa table, no? Si Maharlika, si Madam Ellie, si Joseph. So, hinahanap namin yung mga tao. Nasa si Pebbles. Nasa si Abel Bacudio. Nasa ako that time. Ako yung host ng counting. Nag-host siya doon. Ako yung bilangan. Ako yung host. Kasama ko si Jukebox King. Actually, tumawag si Pebbles. Sabi, tinawagan ako.
Ganito sabi ni Pebbles. Nak! Sabi niya siya, ganito na. Nak! Ay nako, magiging anti-BBM ako. Sabi ko, bakit, Nay? Sabi ko, Nay, bakit? Lumabas lang ako, hindi na ako pinapapasok. Oo, naloka. Oo. Totoo. Sabi ko, hala, wait. Tapos ginagano ko na si Marley kasi ako, si Pebbles no, hindi pinapapasok sa age. Kwento mo yun, mother. Kwento Ano mo. yun? Inom muna ako ng tubig, hindi pa talaga ako nag-toothbrush. Okay, Hindi naman namin naamoy. Hindi naman namin Yung amoy tayo ng pusa, yung bunganga ako, diskuday. Ganito kasi yon. Ito yung totoo. Tama yung sinabi ni Sas, talagang imbier na ako. Ako kasing host that time nung bilangan. Alas 12 ng... Ako yung host from 12 midnight to 3 a.m. Oo, kasi nag-host ako noon hapon eh. Oo, palitan tayo, di ba? Palitan kami, wala Tapos kaming kasama ko bayad. si Tanginan Jukebox. yan. Ni piso, walang bayad. Ang kasama ko nun si Jukebox. Eto pa, di natapos na. Nagpunta muna sa hotel sila Jukebox, si Jared, nagpunta sa hotel. Tapos ako mag-isa na lang yung natira na nag-host. Tapos di natapos na, panalo na, sobrang lamang na yung mga nabudol. Oo. Alam niyo kung saan ako natulog? Siyempre 3 a.m. yun. Nakatulog ako sa supang basta supa lang. Nakakita lang ako ng maliit na supa dun sa loob nung pinagganapan. Tapos doon ako natulog, doon ako umidlip. Tapos mga 6 a.m. nagising na ako. Bumaba ako sa second floor, dun sa kainan, sa kantin nila. May paalmusal. Pagka-almusal, tumawag kang si Jared. Nandun daw siya, ayaw daw siyang papasukin. Ang mga gamit nga naman ni Jared, yung ginamit sa streaming nung bilangan. Mm-hmm. Hindi siya pinapapasok. Sabi niya, nag-live po ako dyan, yung mga gamit ko po. So nakiusap sa akin si Jared na ayusin ko yung gamit niya para makuha niya. Hindi ko man inayos. Bahala siya doon. Tapos, okay. eto na. Ako naman, kampante ako kasi nandun ako sa loob eh. Tapos MC ako. May kumausap ba naman sa akin? Sabi ba naman ganun, labas na daw po kayong lahat. Ha? Huh? Anong labas? Yeah. Kasi po for security reason daw po, pasasabugin ko tong headquarters, palalabasin niyo ako, ako nag-host, gago ba kayo? Sabi ko, panalo lang, may mga attitude na kayo agad na ganyan. True. Tapos di ako naman, dahil parang nasaktan, para hindi ako lumabas, staff ako ng OFW office. Yes. Pumunta ako sa OFW office, sabi ko, pinalalabas ako. Bakit ako pinalalabas? Di ba, staff din ako dito. Hindi ka pwedeng lumabas, huwag kang lumabas. Sa kapag lumabas ka, okay lang, makakapasok ka. So, yun yung pinanghawakan ko. Makakapasok ako, lumabas ako ngayon. Pumunta ako dun sa hotel. Pagbalik ko ba naman, ayaw na akong papasukin. Yeah. Pagkatapos ng pagpupuyat ng putang ina niya, hirap na hirap ako doon. Alas 12 ng gabi hanggang alas 3, wala naman silang binayad. Kaya nga. Tapos after all ng pag-support ako na masahe, nagpunta ako ng Cebu, sagot ko yung eroplano ko, sagot ko yung hotel ko, ni walang nag-accommodate sa akin doon kung paano pupunta doon sa area na paggaganapan ng na rally na yan. Naglakad lang ako pagkalayo-layo. Walang sa akin, tumatawag kala Emerald, walang sumasagot sa akin. Sabi ko, nasa Cebu na ako. Tapos, ang dami-dami kong hirap, hindi niyo ako mapapasukin, pagbibintangan niyo pa ako for security. Ano ako? Terorista? Gago? Pag naalala ko yun, At ang nakakaloka niyan, yung ganyan-ganyan pagkakasabi niya, ako yung kausap niya. Sabi ko, parang ganyan na ganyan siya. Actually, pa 10 diba times. ganyan ako kagigil? Naalala ko na naman. Sabi niya, anak! Nak! Magiging anti-BBM ako. Sadali ko pa. No, actually, totoo yung pinipigilan natin si Mother. Di ba, Mother, sabi ko, Mother, wag muna. Oo, diba? ka muna, kumalba ka, ganun. That time muna. pa lang nararamdaman ko na lahat ng eksena. Sabi ko, to? Bakit ganito? Tapos, super message ako kay Lisa Marcos. Makinig ka, Lisa Marcos. Ito totoo, sasabihin ko sa iyo. Takot ha. You can make dampot me here. And then, pero hintay mo muna ako magpagluta. I messaged you 49 times. Grabe, ha? I congratulated you. You did not reply. At ang reply mo pa, kung saan kita congratulate. I know your landline number. I know your cellphone. Yung apat mong mga secretary. Alam ko lahat ng numbers niyan. Nasa akin lahat yan. Alam mo, salit mo lang sa akin.
Ay, ang sensitive po naman pala. Kasi ang dami kong messages. Diyos ko dahil. Mm. Messages ba talaga o marami Pero ka yung nang May kausap? 9 talaga niyan, kasi hindi kasi nakita ni Nay Pebbles yung gathering eh. Oo. Yun na talaga, ewan ko kung naramdaman ko ni Inang Maharlika, pagdating ko talaga doon, Inang, sabi ko, hala, Puro parang- oligarchs. oo, Yeah, Hindi ko parang tayo naramdaman. sabi ko, hindi kasi parang, parang, alam mo yung, parang gusto mong magsaya, kasi Pero, nga, hello, syempre, di ba? Nakipagbardagulan ka, pero may nararamdaman ka na, bakit nandito okay. sila? Oo, okay. na Totoo, ganyan. bakit nandito to mga to? Naramdaman ko yan, Sas, nung Thanksgiving na. Wala ko ng Thanksgiving kasi night, hindi talaga ako pumunta ng Thanksgiving kasi nga ayoko nga. Ako naman yung nakakita noon. Nandun kaming dalawa ni Thinking Pinoy na may utang pa sa akin 5,000. Hindi lang bayad-bayad. Visit na yan. Dinedma na ako. Oy, Naya, Ako naman ang nandun. Sabi ko, oh my God, ano to? Ba't puro oligarchs yung nandito ang invited? Saka doon ko na naramdaman na hindi na nila appreciated yung pagod ng ibang support. yung mga maliliit. ibang vloggers. Oo, saka ng mga maliliit na tumulong. Kasi limited lang yung yung invited na tao. Sabi ko nga, swerte pa ako, may invitation pa ako, nakapasok. Actually, si Sas invited din that time. Tapos nagpasalamat si BBM, di ba binanggit pa yung pangalan namin dalaw ni Thinking Panot? RJ. Oo, ni RJ. Thinking Panot. Di ba? Binanggit pa yung pangalan namin dalawa. Tapos ayun na, syempre, alam mo naman ako, artista, beso-beso sa mga sa mga syala, sa mga alta-alta. Pero habang bumibeso ko, Diyos ko, ano kayang ibibigay dito? Pag-beso ko sa isang, Diyos ko, ano yung kayang ibibigay dito? Sabi ko, bakit nandito? Hanggang sa dumating na yung time na nakalipas na yung ilang buwan, hindi man lang sila ng Thanksgiving party sa mga vloggers. Yeah. Tapos ang dami nang nagrereklamo na mga nag-sponsors sa maliliit na tao. Hindi naman maliliit na tao kasi million din yung linabas silang pera. Wala na raw, dinedma na sila, thank you, tapos super message sila kala Emerald, lahat po super deadma. At ang nakakalungkot pa, alam mo to, di ba Maharlika? After niyang manalo, tinibag yung group natin na Signal. Yeah. Di ba nung pagkapanalo nila, mga ilang araw, meron kaming grupo ng mga OFW kasi ako yung ako yung organizer sa Japan. Tapos si Maharlika sa US. Meron kaming group doon. May group kami doon. Nung nanalo na, isa-isa inaalis yung member. Sabi ko, bakit kailangan alisin itong mga members ng OFW? Dapat, di ba, nandun lang yung group na yun para kung ano man yung problema, pwedeng sabihin dun sa group na yun na, nagkakagulo po dito ngayon kasi yun daw si Kuting daw, sinuntok sa mata ni ganyan, Chenes, Choksa. Diba? Talaga yun. Inalis? Kumbaga parang pagtapos ng eleksyon, inalis niyo yung mga group na nakatulong sa inyo para saan? Hindi ko yun magets. Ayun na nga. So, yan yung si Mother. Meron pa ba tayo dadagdag sa May 9? May 9? Tatanggalin mo yung May 9. Next year, pagtapos ng May 8, May 10 na agad. Hindi, May 9, bumaba, nasa taas kami, di ba, Roy? Nasa taas kami. Tapos, si Madam Ellie, nakikita namin yung mga tao nasa baba. So, parang, alam mo yung mga tao na magigirap, nandun sila sa labas ng headquarters. Yes! Yung mga mayayakin. Alam mo yung feeling na, Roy, na, wait, bakit nandito tayo kasama natin yung mga oligarchs? Madam Ellie, sabi ni Madam Ellie na, siya yung nag-suggest na bumaba tayo. Sabi ni Mahali ko, bumaba tayo. Bumaba kaming lahat. Pinuntahan namin yung, actually, merong nung live si Maharlika dun sa... May live, Naawa kami Bumaba kaming lahat. Oo. Kasi nga, parang, tinatanong namin, saan kayo nang galing? Ganyan. May mga nanggaling pang Bicol, ganyan. May binigyan pa ako pamasahe, sabi nga ni Inang Maharlika na, kasi may humihingi ng pamasahe, sabi ni Maharlika, tapos bigyan mo, sabi ko, binigyan ko pa ng pamasahe yung isa doon, ganyan. Yeah. So wala talaga silang binigay na wala talaga. Alam mo that tubig. time. Nakakaawa. Imagine ninyo. Kaya eto yung pinanggagalingan namin. Hindi kami
bumaliktad lang dahil hindi kami nabigyan ng pwesto. Naipaliwanag ko na yan ng ilang beses. Gratitude. Yeah, Tama yung nakita English namin yung pagiging walang hiya ni Lisa at ni Kuting, sampu ng mga, yung mga alipores nila, na wala silang, wala silang empathy, wala silang Naku, pagpapahalaga saksing sa buhay mga tayong supporters tatlo, nila. no? Mula umpisa ng pangangampanya nila hanggang sa nanalo sila, saksing buhay tayo. Ay, si Roy kasi nasa ibang bansa ba? Oo, Yeah, sa yun. Canada siya. Oo. Saksing buhay kaming tatlo mula umpisa ng rally, ng campaign hanggang sa Yeah. matapos yung campaign, nandun kaming lahat. Alam namin lahat ng eksena. Alam namin kung paano sumuporta ang loyalista ng tatay niya. Lahat. Pero, ginamit lang. Sa totoo Ginamit. lang. Kasi after napansin ko yan eh. Sabi ko, bakit hindi siya nagpapasalamat sa mga loyalista sa speech niya? Mhm. Wala siyang gano'n, never. Tuwing nakikinig ako ng speech niya, hinihintay ko na maraming salamat sa lahat ng loyalista Mhm. na nagpunta Kahit nung dito, inauguration sa walang sana, no? pagsuporta sa Wala. pamilya namin, sa mga loyalista ng tatay ko, walang ganon. Kahit nung Tapos, inauguration meron pa, sana, no? Oo, meron Oo. pa, nasa Tondo kami, taga-Tondo ako, di ba? So, nandun ako sa rally ng Tondo. Yung mga loyalista na naglalabas ng picture ni Ferdinand Marcos, ni Apo, Senior. na ganyan na winawagay-way na ganyan sa ilalapit, tapos dinidedma lang nila. Yeah. Actually, well, going back dun sa kung bakit, bakit ganito yung naging impact sa akin. Sa akin lang, no, na bakit nagsalita ako dito kay Lisa, ayun, sa administration ngayon. Kasi nakita ko yung, unang-una sa'yo, Mother, alam mo yan, na Ako una talagang nagalit sa kanila. ikaw talaga, at yung concern ko dun sa'yo, dahil ikaw mismo, yung burger mo, pinakulayan mo pa ng pula. Yes, pinakulayan ko. Ako yung nagbibigay ng burger na green and red. Namigay siya sa mga loyalista, pera niya yun. Yung negosyo nito, ni Pebbles, nasira na't lahat, pati yung hamburger niya, ginawa niyang pula. Pula na lang yung Oo, patty, hindi. ganyan Lahat yung ng kulay. tarpaulin ni BBM, ibinalot ko dun sa burger house ko. So, hindi mo na makikita. Nagbuka siyang Nakita ko yung headquarter. picture. Yeah. So tapos, napaka-ungrateful nila. So, at yung Mother nagsimula talaga nung yung kinukwento ni Stats kanina, na yung kinampihan si Kaming, na may utang sa'yo. Oo, kasi 'di ba, binabastarda na ni TP sa ni Tunying si Vic. si Vic Rodriguez at si Pastrana. Sumagot ako. Oo. Ang sabi ko lang naman is, dapat wag muna tayong magganyan. True. Kasi hindi pa nakakaupo yung presidente. Wala pang inauguration that time eh. Yes. Wala pa. Wala pa. Parang Wag muna tayong ano ni magganyan. Pebbles. Ang ano ni Pebbles kasi, no, na napatanda ko pa yung sinabi niya, hindi pa umupo yung presidente, eksena ka ng eksena. Oo. Yeah, oo. Hindi pa nga umupo yung presidente, ang dami ng eksena, problema agad, di ba? Parang So tinira si Attorney Vic. kumbaga parang pag nagbukas ka ng tindahan, dapat swerte yung buena mano mo eh. Oo. Huwag mo mong buenamanuhan ng malas, ng Kaya talak. tingnan mo, minamalas na sila ngayon lalo. Di ba? Hindi ako nagkamali ba ako sa sinabi ko na Totoo. si Keme yung magpapabagsak kay Keme. Yes. Tapos, Diba? Kaya ako pa naman pag nagsalita, may bilang anghel ako. Ay, Alam mo, dapat palitan mo na yung profession mo, Mother. Isa ka ng pwede nga akong itapat kay manghuhula. Baldwin eh. Rudy Baldwin ba yan? Tawag mo dyan. oo. Hindi, actually, si Pebbles talaga, kasi nga, ano yan eh, kinausap kami ni Pebbles eh. Sabi niya, anak, may papakita kayo. Stats Si Sas yung una kong minessage that may time. nag- Sas, may paparinig ako sa'yo. may feedback. Baka may doble kayong na open. Nagfi-feedback. Yata. Hello? Mic test. Hello? Hindi sa akin. Alright, Sa akin ba? wait lang. Hindi akin. Yan. Wala na? Sis, babae. Yan. Kay Pebbles. Ay, Pebbles, paki-mute. Paki-mute muna sa'yo kasi nag-feedback sa'yo. Paano po yung mute? Ayan po. Yan. Ayan. Sa kanya. So, Baka may nakabukas ka. Mm-mm.
Diba? Si Pebbles. Baka dalawa nakabukas ni Pebbles, baka may Natitignan monitor. ko Sorry yan. na, baka may tao dito sa labas. Baka may Baka i-percy ka. Baka Baka i-percy. certified ka. So, mag-ingat. So, ang Dahil nangyari nga, niya, eksena, ako unang kinontak ni Pebbles. binenamanuhan nila ng kamalasan, hindi pa man nakakaupo. So, Ako tuloy-tuloy na unang kamalasan. minessage si Pebbles. So, sabi ko na parang, inaano niya ako, sabi niya ganyan, may papakita ako sa'yo, ganyan. Sabi ko pinakita niya sa akin yung message sa kanya ni RJ na, Yeah. hindi ka, parang, in Parang essence, find a good lawyer. Yeah. find a good lawyer. Sabi ko, hala, oy, bakit Ay, demandahan? ganyan pala yun. Do you think I will do this without her consent? Without Her blessing. blessing. Without her blessing. So, Yeah. ibig sabihin, yung nung linabas niya yung Fantastic. Pastrana and Rodriguez issue, May basbas. Inutusan siya May ni basta. Lisa. Kaya doon ako naggalit nung nakita ko yung pinakita ni Mother sa akin. Talagang gano'n Talagang ngayon pa lang sinisira nyo na tong taong to na hindi nga natin kilala si Vic. Ako hindi ko kilala si Vic. Hindi ko siya nakita. Hindi ko rin siya nakita, Ev. Parang pinakilala sa akin niya nung SMNI. Parang that's the only time. Kaya din ako naggalit na parang kasi ako pinapadalhan din ako ng mga tawag dito, mga alipores ni Lisa at ni BBM na pinapatira nila si Attorney Vic Rodriguez sa akin. Tama si Mother Pebbles. Sabi ko, ano ba to? Hindi pa nakakaupo si BBM, si Kuting, nag-aaway-away na sila. The same feeling. Mother tayo. Kaya nga, di ba, nung gigil na tayong dalawa, tayong tatlo actually, sabi ko sa'yo, Mother, wag muna. Wag muna natin, baka pwede pang maayos, di ba? yung istorya, nakwento niyo ba sa kanila? Yung tungkol sa asin? Asin? Ano yun? Oh, Bakit? Asin! Ay, ano, the asin na makinig pulburon? kayong lahat. Oh. Ipinatawag ko kayong lahat upang marinig nyo ang Ay, yung katotohanan. polvoron! Pulburon! Eto Yeah. na. Yes. Actually, hindi pulburon yung tawag nila doon. No, si Maharlika nagpausod ng Ako pulburon. nagpauso Pero nun. ang original nun, asin. Okay, bago, Eto asin. na, ang Okay. eksena. So, meron akong kachat na isang bataas na tao, sikat siya, ganun-ganyan, nag-usap kami, nabanggit ko yung Keme na si Keme at si Keme ang magpapabagsak kay Keme. Tingnan mo. Ngayon, sinend niya yung screenshot kay Aimee. Nataranta ngayon si Aimee kung ano yung pasabog ko. Ako yon. Nag-message siya ngayon si Aimee, nagtumawag, sinend ko kay Maharlika, sinend ni Maharlika tumawag si Maharlika kay Aimee. Tumawag ka ba nun, na? Hindi ko alam kung text sa katawag eh. Pero Ang sabi mo ganun sa kanya, text na niya. yung ano man tawag, adeng? Ading. O yung ading mo, anohin mo, ingatan mo. Kasi, Sabi ko yung ading mo. Basta message ko siya. Ano ba nangyayari? Sabi ko na ganun kay Aimee. Sabi ko, ibubukelya kayo ni Mother Pebbles. Sabi ko ganun. Kay Aimee, ibubukelya kayo ni Mother Pebbles. Sabi ko, ayusin nyo to. Ano ba nangyayari dito? Bakit nagsisiraan kayo? Parang sinabi ko na rin yan na ang sagot ni Aimee dyan sa akin, hay naku, Maharlika, wala akong powers dyan. Tapos, kinontak ka, di ba? hindi, ito ang eksena. Kinalkal yung phone nung nung kilalang tao na yon na hinahanap yung message mo. Yeah. Sabi ng ng kilalang tao na yon na ay hindi ko siya friend sa FB. So nagpunta raw siya somewhere, nag-CR siya. Parang kinalkal daw yung phone niya, dinala sa NBI at yun nga lumabas yung message ko. Oh, yes. Natandaan ko yan. O, di ba? Dinala daw sa NBI yung telepono. Yung Papangalanan CP. ba natin yung taong yon? Hindi na. Wag na natin pangalanan kasi Okay, pati na kami. Wag na. Para for Wag na. security. So, dinala daw. Security. Ang nakakaloka, nangyari ito ng 4 a.m. na madaling araw yun, no? Sas, mini-message ko sa iyo yung mga sinasabi. Oo. Yeah. 4 a.m. na madaling araw, madadala mo sa NBI yung CP para Yes. ipa-check at pabuksan. True. Ang daming niyan. Maraming pang atchururut yan bago mo pabuksan, hindi basta-basta. Yeah. So, nagkamali sila dahil yung screenshot na sinend sa akin ni Onanay is
7 in the morning. Mhm. Tapos yung sinasabi ng sikat na tao, na pinadala na raw yung, ay binuksan daw yung yung CP niya at pinakita sa NBI, 4 a.m. Sarado pa NBI, tulog pa po silang lahat, masking gwardya. Yeah. So, paano nyo mapapabuksan yung CP? Ibig sabihin, yung kilalang tao na yan, sinend niya kay Amy, si Amy, sinend kay Onanay, nag-away silang dalawa. Yun yung totoo. Yeah. Really? Yes. Ano to? Bakit nagkakaganito ang mga loyalista? Tapos natataranta si Amy nun. Natataranta siya. Sabi niya gano'n, si Pebbles ba nagdi-deliver ng asin? Ay, dahil nagkakalan pa akong pusher. Sa akin yan, sinend. Sinend sa akin yan. Oh, Talaga? Ano sa'yo yan? Si Pebbles ba nagdi-deliver ng asin? Mga hindot na to. Bilgyan pa ako ng Sinan asin. sa'yo yan? Yes, Maharlika? sinend sa akin yan. Bakit Yeah, bakit sinend sa natanong akin. 'yun? Bakit natanong 'yun? Nagde-deliver Oh, di ba bakit saka pag ako adik agad? Hindi. Pag ako ba adik Hindi, agad, hindi pa pwede Natanong sa akin nun sa text. Kasi ganito yon, kung tama ang pagkaalala ko, sinend ko kay Senator Amy kasi nga pinipigilan ko to si Mother na wag muna tayong lumabas kasi baka makuyog tayo ng mga dilawan. So sabi ko kay Senator Amy, sabi ko merong ipapasabog si Pebbles. Tapos wala naman ako sinabi tungkol sa pulburon or asin. Wala sinabi si Maharlika kung anong pasasabugin ko. Wala nga akong kaalam-alam doon. Tapos sabi ni Senator Amy, ano yun? Yung tungkol sa pagde-deliver ng pulburon? Yes. Ano? Si Pebbles Si daw ang Pebbles ba nagde-deliver nagdadala sa kanila ng asin? pulburon. Siya yung pinagkakan na si Pebbles na ang nagde-deliver ng pulburon. So, kinonfirm nila na may pulburon, na may asin. O, Yeah. di ba? Yeah. Alam ni Amy na may pulburon. O, di ba? First time Ang sinasasama kasi ng loob ko, ang ganda-ganda ko, bakit pag ako, adik agad yung usapan? Yes. Hindi, ang nakakaloka, actually, alam mo Roy, nung mga panahon na yan, doon na kami naluloka kasi bakit may mga ganyan ng mga statements ngayon na si Pebbles ba yung nagdi-deliver ng Diba ng asin? pulburon? Tapos yung ididemanda, kung ganyan ka parati, maghanap ka ng Lawyer mo. Find a good lawyer, gano'n. Kasi parang doon na namin naramdaman, ay, ano na, ramdam na nilang Powerful may na siya. kapangyarihan. Ramdam na nilang may kapangyarihan sila na talaga. Gusto lang nating linawin, Mother, para maintindihan ng mga tagapanood. So yung tungkol po sa pulburon or asin, alam niyo naman ibig sabihin nun, yun nga tinexto si Amy nun. Nasabi ko, Senator Amy, sabi ko na gano'n sa kanya, na ano ba to? Bakit ganito nangyayari? Sabi ko, pigilan natin. Kasi si Mother, gawan natin ng paraan. Kasi si Mother Pebbles may pasasabugin. Yun ang term ko. Ang text back ni Amy sa akin, ano to yung pag-order ng pulburon ni Lisa? Si Pebbles ba ang nag-deliver? So yun. Kaya nagulat ako. Tumambling ako doon. Kaya tinawagan ko to. Sabi ko, ano sabi ko sa'yo, Mother? Kinonfirm ko. Nagde-deliver pa to ng pulburon. Nagulat ako talaga doon, ha? Yes. Hindi, So, ang ginawa wala ko, akong di ba dinensyon, sinend ko sa inyo yung yung mga voice messages, voice Yes. message. Mm-mm. Si Maharlika sa si Sas lang may copy noon. Kaya kapag Yeah. nawala ako, bahala kayo dyan. So talagang nawindang ako doon, Roy. Nawindang ako. Sabi ko, wala naman ako binanggit about pulburon. Yes. Pero ang sabi sa akin ko, si Pebbles so nagdi-deliver. So yun. Yun So, ang alam ni Amy. Alam talaga ni Amy. Alam Kasi mo diba, ba? alam ni Pangulong Duterte, di ba, nagalit nga tayo kay Pangulong Duterte nung sinabi niya na may isang nagko-coke, right? Kasi hindi Yes. talaga natin alam. Yun pala, alam din pala ni Amy. Oo, kasi wala naman ako sinabing pulburon. Siya lang ang nagsabi nun. Yeah. Naku, hanggang sa na-research ko yung ganyan mga eksena. Totoo. Yeah. So parang ang eksena kasi niyan is doon mo na nakita yung 180-degree turn ng kanilang pag-uugali. Ito si maingay uli kay Nanay Pebbles. So makikita mo na yung 180-degree turn ng pag-uugali na sabi nga nila malalaman mari-reveal talaga ang totoong ugali ng mga tao pag binigyan mo sila ng pera at kapangyarihan. At ito na yon. Ito na yung makikita mo. Actually, ganun din yung nakita ko kay TP na parang, ay, nung
sabi naman niya, extremely wealthy siya, no? Sabi niya sa mga tao sa Cebu, so, hindi galing sa akin to, ha? Galing to sa'yo. Kapal. So, ngayon, na parang nakita mo na, so, nakikita mo na talaga na wala na yung passion nila, ganyan. Kaya kita mo, di ba, hindi na siya yung hindi na siya nagbablog, hindi na siya nagtatanong. Behind the scenes na lang siya. Oo. Behind the scene na lang, kasi pinapaaral na siya, ano ka ba? Naka-mute ka, mother. Niya, nagising na. Naniwala na sa amin na pinagpalit niya yung ano niya, yung fatty soul niya sa sa pera. Teka, Hindi, ito si Nay Pebbles ang ang talagang na-encounter. Kaya Yes, balikan lagi ko yung kasama. Mother, napupuntahan namin ni Sas na tumira ka dun sa Benguet kung saan kapitbahay niya si Michael Ma, di ba? Hindi, tumira ako dun sa inalisan niya. Umalis kasi siya dun sa Benguet kung saan siya may bahay. Okay. Na kapitbahay niya si Michael Ma dahil mahina yung internet, dahil naka-jam. Aha. Naka-jam doon. Okay. Nagbablog siya, di ba? Tapos, ano bang tawag siya sa mahunay? Mahina? Ano yung mga kinabit na nung ginawa yung bahay na yun, yung mga yung mga materyales galing kay Michael Ma yun eh. Ang sponsor si Michael Ma, ngayon bumagsak daw yung kisame. Nagulat na lang daw sila. So, istorbo bukod sa malayo, lumipat siya ng city. Okay. Doon siya nagrenta. Doon ako nagpunta. Doon niya ako sinama. Okay. Matagal sila magkasama doon, Matagal sila magkasama doon. Napuntahan din ni Sas yun siguro. Pero kasi hindi ako nakapunta doon sa yun sa Benguet. Pero tuwing nag-video call kami, iniikot niya yun. Iniikot niya lagi, nagyayabang si Akla. Iniikot niya lagi kung nasan siya, pak, nandiyan, ganyan. O ito, may lupa rin dito, bakante pa. Sabi ni Lisa, kung gusto mo raw, pero dapat kapareho tayo ng design ng bahay. Sabi ko, bakit magkano ba yung bahay niyo dyan? Sabi niya, 16 million. Sabi ko, ay naku, hindi ko carry yan. Go sa inyo na lang yan sa layo-layo. Ganun yung eksena. So, parang naisip ko is, yung lupa na yun, bigay lang sa kanila lahat. Bigay kay Mel Robles, bigay kay Michael Ma, bigay kay TP. Kasi nga, sila nga yung mga chuchu, mga backup dancer sila. Ako dun ko na-meet si Michael Ma? Sa bahay na sa lugar na yun. Sa Benguet. First encounter. Kaya hindi di ba nung pinadala ko nga sa iyo yung video. Talaga, nandun ako sa event na yun, nung in-introduce, sabi ko, akala ko naman iba, di ba? So pagtingin kong gano'n, ay, siya nga. Siya pala yung China. Pag-usapan natin niya si Michael Ma, kasi nga, hindi ko alam talaga na si Michael Ma in-appoint na special envoy to China. So itong si Sas, ito naman tong baby girl na ito, nandoon pala siya nung... That time siya ng SMNI. SMNI ba yun? Event? Hindi. Invited lang. Ano lang talaga yon. May sinendan sila mga invite. So nandun ako. Marami nandun. May mga media, may mga vloggers, may mga... So may event sa Chinese Embassy. So isa sa mga bisita si Michael Ma. So nawindang ito si Sas na inintroduce na special envoy to China. So yung Michael Ma na binuboljak ko, it's the same Michael Ma. Yung smuggler na binubolja ko, it's the same Michael Ma na nandoon na pinangalan ng special envoy to China. So, yun. So, anyway, balik talaga tayo. Noon pa lang, pandemic pa lang, magkakasama na sila. Magkakasama na sila ng pandemic. Tumatawag sa akin si TP. Nasa Japan ako that time. Before pa ng pandemic. Oo, magkakasama na sila. Tumatawag sa akin si TP. Kasi si TP, buong pandemic, nasa Benguet siya. Buong pandemic, dun siya tumira ng jowa niya. So lahat yan, alam niya, nandun silang lahat. Tuwing tumatawag sa akin yan, lalabas yan kasi nga mahina yung internet talaga. Patawag yan sa akin sa Viber, bakla, andito ako ngayon sa tawag dito sa Benguet. Dito muna ako kasi pandemic, bawal lumuwas, bawal ang sasakyan, maraming chuchu-chuchu, may kailangan may ID, kailangan may mga ganun, which is tama naman yung sinasabi niya. Pero totoo, ang gusto kong sabihin dito, na si TP ay nakatira sa mga Marcos nung time na pandemic. Buong pandemic. Kaya siya napunta ng Baguio eh. At So, yung mga pinamimigay niya mga PPE,
that time na tumatakbo-takbo pa siya kunyari sa mga ospital, churudut-churudut, drama-drama, Drama. nagpapalakas sa tao. Lahat yung galing kay Michael Ma. Galing sa smuggler. Actually, galing sa Pogo. Pogo. Ano yung Pogo? Hindi ba yung Pogo? Pogo. Ay, Pogo, galing sa Pogo. Yes, Operator ba? hindi to conspiracy ha. In-acknowledge na yan sa kanyang vlog na thank you, Pogo. Diyos ko, nag-thank you pa pala siya sa Pogo. So ito yung malinaw talaga na itong si Taning, kasama talaga sa pambobudol. Marami siyang alam. Marami Oo. na. Kasama siya sa character ng pelikulang Budol. Budol. Ako gagawa, ako Ito. magsusulat ng movie na yan ha. Direct Daryl, huwag mo akong uunahan ha. Ako magsusulat ng pelikula na yan. Budol. Budol ang title. Oo. Bakit din naman tayo ang mag-produce niyan? At Pwede tayo rin. magbibida. For sure. Pero sandali lang ilang sa ka-Pebbles, no? Bago tayo mag-move forward, dapat si Roy din sagutin. Kailan mo Yeah. nakita Nung na, ano, na ang iyong pinaghirapan ng napakahabang panahon ay nabudol? actually,